So ito yung latest release ng RK S98 and this will be just a first impression review. Kaya medyo mabilis lang tayo at hindi siya in-depth review. Titingnan lang natin kung ano nga ba ang meron sa keyboard na to at bakit siya mabenta. So tingnan muna natin ng konti ang kanyang box. Parang ganun pa rin, medyo in-improve lang ng konti at binalik nila sa dating original na packaging. Parang lately kasi parang naging brown yata sila so medyo nagtipid yata sila sa packaging but ngayon binalik nila. So makikita na natin agad ang mga details. Ang color niya is light cloud and then naka brown switch. Usually pag brown tactile talaga yan eh. And RGB. Ang laman nito guys, the usual, meron siyang USB cable, merong 2-in-1 pullers, extra keycaps. Tapos ang interesting dito is meron siyang pick. So itong pick na to guys, hindi siya pang gitara, pang pry to pag bubuksan niyo yung keyboard. Gusto nyo tingnan yung loob niya, gusto nyo i-model, gusto nyo linisin, ito yung gagamitin nyo, itong prior na to. So tingnan natin ngayon yung design ng keyboard na to. Alright, so ito na yung RKS98. Ang ganda no, it's a 1800 layout, obviously, na may screen. And then, meron siyang knob. So, meron siyang numpad, dedicated keys, and then may F keys. At kompleto na siya. It's really suited for gaming and lalo-lalo na pang productivity. So, tingnan natin ang kanyang overall design. Yan, ganda no? Pasensya na kayo guys sa lighting, medyo siya, nagdidim siya, pero okay lang yan. Tsaka ko na lang ayusin natin yung setup. Dito sa knob niya, may papansin natin, it's a metal knob, which is a good thing. Maganda kasi yung feel niya, para siyang may clicky. Yan no? Pag tinitry natin yung knob niya, meron siyang click effect. So maganda rin ang kanyang tunog no? Pag pinipindot natin. So very catchy din ang kanyang screen, medyo oblong din siya. And then, makikita natin, nandito yung mga indicator keys. So, nandito yung numlock, caps, tsaka yung win lock. Then, dito naman sa taas, okay, nandito sa may bandang left side ng kanyang ports and toggles. Ayan, makikita natin dito. Meron siyang USB pass-through. So, ibig sabihin, pag naka-wired kayo, pwede kayong maglagay or mag-connect ng ibang USB device dito. Kunyari meron kayong USB storage, yan, pwede nyo siyang ikabit dito habang naka-wired. Kasi yan, mariread niya na kung ano yung laman ng USB na yon, yung USB storage. And then, nandito yung on and off para sa kanyang wireless mode. Ito yung connectivity toggle niya. Pag pipili nyo is Bluetooth or yung 2.4G connection, ito yon. Lastly, yan, meron siyang pocket dito sa gilid. Magnetic siya. At least hindi siya basta-basta mawawala, no? Hindi nakahiwalay yung USB receiver, nandito na siya. So nandyan yung information ng keyboard na to. So meron siyang 2 stages na adjustment. Yan, as usual. And present naman ito sa lahat halos ng keyboard. Tapos meron siyang rubber stopper na 4. And then mapapansin natin medyo mabigat itong keyboard na to, almost 2 kilos. At maganda yan kasi para yan sa kanyang stability. Tsaka para feel natin na durable siya. So, ang switches nito guys is a light brown. So, para itong Gateron brown, this one is a tactile. Ito yung tactile na basic. Yan. Para siyang Otemu, parang mga basic switches lang. Tsaka I think meron siya lang specialty switch. Chartreuse yata yung tawag doon. I think this one is a linear switch. Itong brown is tactile. Siyempre itong blue is the clicky. So meron 3 color dito sa atin. Light cloud, which is itong nasa desk natin. And then blackberry. Tapos meron siyang camping. Okay, at least may 3 pagpipilian na kulay. At meron din 3 switches, no? Pero dito sa may main website nila, 4 ang kulay nila. May turquoise green. Siguro ito lalabas after a few months. Alright, so ang kanyang keycaps naman is 3 ang kanyang kulay. Ito para siyang light gray, lighter na green. And then ito parang dark na blue. Parang retroish ang kanyang color. So maganda siya sa personal guys. So kung medyo retroish ang kulay na gusto nyong colorway or gusto nyong keyboard, yan. Maganda tong light green na to. Double shot ito and then PBT. So hindi basta-basta mag-fade dyan nang mabilis lalo na kung inaalagaan nyo siya. So paano siya alagaan? Every after use, punasan nyo. And then mas maganda kung may alcohol para yan, matanggal yung mga oils niya. Para mas tumagal ang texture ng inyong keycaps. So yan ang kanyang design guys. Ngayon, testingin naman natin ang kanyang typing sound test.
Okay, so alam ko marami sa inyo, gustong malaman kung anong itsura ng screen. So ito, i-on natin. Okay. So ito. Yan, may lumalabas na RK logo. Hindi gano'n kapulido ang kanyang screen. This is just an LED screen. Pero yan, as long as nakikita naman, goods na goods yan. Pero I've seen na mga mas maganda yung mga na TFT screen. Ito, LED lang to. Yan, makikita natin yung time, date, and then kung ilan % ng kanyang battery, kung ano yung connectivity status niya. Yan, kung naka-USB or naka-wire. Yan, meron siyang volume control as default. And then, kung naka-on ng kanyang Windows. Ito yung toggle control guys ng connectivity. So, makikita natin dito kung ano ang kanyang connection. Yan. So, kailangan yung i-connect, i-pair siya. Yan, kahit naka 2.4. Minsan automatic, minsan hindi. Makikita natin dyan kung ano ang kanyang connection. Galing din. Kasi ngayon lang ako nakita ng ganito na may toggle lang dito pa sa gilid. So, yan, makikita natin lahat. So, ito yung volume. Parang ginawa natin kanina. Ito naman kung select nyo yung Bluetooth, no, pwede kayong mag-connect up to 3 devices at the same time. Tapos mag-switch na lang kayo dito sa QWE kung anong gagamitin nyo. Yan, So, ito yung selection ng 2.4 and then the USB mode. Tapos nandito yung home, layout. So, lahat ng RGB function nandito na. Yan, the speed, and then yung language niya kung gusto yung Chinese and English. Yan, makakontrol na natin. So, ito naman yung time. Kung gusto nyong palitan, nakikita nyo rin dyan yung time. And then yung GIF niya. Yung GIF niya, guys, pwede kayong maglagay ng custom na animation or animated na mga graphics, pwede dito. Pwede rin kayo maglagay ng sariling image or mga logo na gusto nyong ilagay. So, meron siyang sariling software para gawin yun o para dun nyo i-upload. Testingin naman natin ngayon ng kanyang RGB. So, function plus. Itong button na to, yan, medyo babaan ko ng konti yung light ko, yan, para makita nyo. So medyo maliwanag naman siya, tsaka okay naman ang kanyang LED, but I think hindi ito yung parang ARGB, ito pa rin yung standard na RGB. Okay, so ito, naka south facing LED siya, yan, nag-flicker kasi mababa ang aking frames per seconds and then naka 60 frames per seconds ako, kaya ganyan. At least nakita nyo na south facing siya. Gusto nyong control ng kanyang RGB, press nyo lang yung button. And then dito sa effects, yan, makikita nyo. Okay? So may effects 1, effects 2. Okay. So makikita nyo na lahat dito. Dito nyo na i-select. For example yan, pwede kayong mamili ng color dyan. Pwede nyo kontrolin yung brightness and speed, depende sa effects. Alright? So I think that's about it. Yun yung pinaka main feature niya, no? Napakaganda sa isang keyboard na merong knob and screen, napaka-convenient niya. So kung titingnan natin, ang keyboard na to is really good for productivity and gaming. Kung isa lang talaga ang gusto nyong keyboard para sa inyong setup, no? Kung hindi talaga kayo mahilig sa mag-collect ng keyboard, then this one is good enough. So okay na siya. Magkakatalo lang talaga sa milliseconds or latency. Kung gaano siya kabilis pagdating sa gaming. Pero kung wala naman kayong pakialam doon, then it's good enough. So para sa akin guys, according sa typing sound test, wala na akong gustong baguhin dito kasi yan, ganyan ang keyboard ngayon eh. Well dampened na siya, maganda na ang kanyang acoustic, so there's really nothing to do except pagre-reload ng switches tsaka yung pagtono ng stabilizers kung hindi maganda yung pagkagawa or factory tune ng mga stabilizers. Yun na lang ang kailangan yung gawin. Sa acoustics, wala na eh. Nandyan na lahat eh. Ilagay na nila lahat ng dapat ilagay para gumanda yung sound. So, sa loob nito, para lang may idea kayo, no? Unang-una, naka-PC plate siya, kaya ang ganda ng tunog niya. Meron siyang poron underneath. Tapos, sa taas ng kanyang PCB, may IXP siya para mas maging talky or marbly yung dating niya. So, sa ilalim ng PCB niya, meron siyang silicone seat cotton and then sa ibaba, meron pa siyang silicone pad. Okay, which is very obvious kasi ang bigat nito tsaka pag kinakatok tong keyboard na to, yan, mahalata mo na meron talaga siyang silicone. And para sa akin, yan ang mga the best na dampeners sa isang keyboard. So guys, overall, I think itong keyboard na to is really good. It was really surprising no, na naglabas sila ng ganitong klaseng keyboard. In-improve nila. Actually, naglabas naman na sila dati ng
98 or 1800 layout pero yung sobrang simple lang tsaka parang hindi ganun ka-appealing. But this one, kaya nakita natin ang daming nabenta, dun ko na-realize na talagang maganda pala kasi. So isa lang yung nakikita kong downside dito, and that is the battery capacity. Nasa 3,750 milliamps ang kanyang battery. Para sa ganitong size, masyado siyang mababa. So at least nasa 4,500 pero mas maganda sana kung 5,000 or 6,000 yan para talagang pangmatagalan itong keyboard na to. Kasi kung makikita natin, nasa parang 30 hours lang ang itatagal niya pag naka-on yung backlit. Pero pag naka-off naman, I think 80 hours ang kaya niyang itagal. So without the backlight, without the RGB on or without the backlight on. So ganun katagal. Pag Bluetooth naman yan, syempre magdodoble yan. Kasi mas mababa ang consumption ng Bluetooth. Mas sacrifice lang talaga ang kanyang polling rate and kanyang latency or yung debounce time. Medyo bababa siya. So, nasa 125 Hz na lang. Medyo may delay. So, kung ginagamit nyo ito sa cellphone or sa inyong tablet, then yun naman talaga ang pinaka-okay para makasave talaga ng battery tsaka maka-work ng mas matagal. Alright? So, yan ang ating first impression or ang ating first look sa keyboard na to. This is the RK S98. At mabibili nyo ito sa Shopee. Nandyan yung link in the description or nasa pin comment section. So, i-click nyo na lang yan, then pwede nyo siyang orderin. So, nandyan lahat ng mga links kung saan okay bumili. So, make sure guys na i-chat nyo rin yung seller para sa inyong warranty. Kung physical naman kayo, sa Data Blitz maganda kasi based on my experience, ang ganda ng warranty nila. Yung RK61 Plus ko noon, nasira yun. Wala pang 1 year. Parang nasa 6 or 8 months na. Pinalitan nila. Okay? Within 1 year, pinalitan nila kasi hindi na ma-repair. Within 1 week, napalitan na agad nila. So, yan. Kaya i-chat nyo muna yung seller na pagbibilan nyo para meron kayong peace of mind. So guys, I think yun lang. I hope na nakatulong itong video sa inyo, lalo na kung tinitingnan nyo itong keyboard na to or naghahanap kayo ng magandang 1800 layout, then don't forget the RK-S98. So don't forget to subscribe, like, comment, and then share. And then follow nyo na rin ang ating Facebook, Kuya Vic Tech Reviews. Yan yung dati nating pangalan. Yun pa rin naman yung sa Facebook. So hanggang dito na lang guys, and I will see you again on the next one. GG!